Paano daw mag-install ng solar panel sa bubong? So marami po nagre-request nito. Mabilisan lang kasi mainit. Magdadagdag ako ng 2 panel. Kakabit namin dito sa bubong. So may kasama ako ngayon. Walang luto yung aking mga cook. Sila yung kasama kong mag-install. So bali ito yung L-foot na kailangan yung ilagay sa bubong para ito yung pagkakapitan ng railings. Ito. Ayan. So let's go. Yan, bali yun yung 550 watts. Hindi yan bifacial. Osda din. 5.1 yung presyo. Tapos yun yung 590. Ito yung isa. Yan, bali ito yung lalagyan namin para hindi tubulo. Yung paglalagyan namin ng L-foot. So bali ito yung mga kailanganin natin. Unang-una ay itong L-foot. Tatanggalin nyo yung pinaka-tornilyo. Anong tawag dito tayo na tornilyo sa bubong? Tex screw. Ayan. Tapos meron namang ipapalit ito. Mas malaki nga lang siya kaysa dito. Ayan, mas malaki siya. Kapag nailagay na yung L-foot na yan, ay ito yung ikakapit dyan. Yan, itong railings. Tapos ito naman yung pagpapatungan ng solar panel. So para naman maikabit natin yung panel dito sa railings, ay kailangan natin ng end clamp. Ayan. Tapos yung pagitan ng 2 panel ay lalagyan nyo ng mid clamp. Ayan, ito yung panggitna. So mamaya pakikita ko kapag naikabit na natin ito. So meron nga palang panel doon na yun. Sa kanila kasya lang ay 3. Dito sa akin dahil pa-extension ng bubong ay kasya 4. Yun nga lang, dapat mapinturahan na to. Tama si Mrs. Gusto na kasi niyang papinturahan. 0.5 natin. Yun, para mas malinaw. Yan, 0.5. So 4 yung kasya dito. So ayan. Ito nga pala yan sa Severa. Shoutout po sa mga taga Severa. Ayan. Ilan na may mga panels dito. Meron din doon. Ayun. Meron din doon sa dulo. Zoom in natin. Ayun. Meron doon. Shoutout po sa inyo kung kanino man yan. Saka itong kapitbahay ko sa likod. Tapos meron din doon. Ayun. Dami oh. Tapos ito meron din dito. Marami na naka-solar dito sa amin. Tapos yun. Malayong yun. Yung malaki. Mayaman. At marami pa. So doon sa tapat ko meron din. Ayun. Shoutout po sa inyo kung sino man po kayo. Ito na isa. 2 sila. Ayun. Ngayon po ay medyo makulimlim at masarap mag-install. Maulap. Ayun. Ang lupit noon. Ang lupit nung ginawa mo. Tingin nga tayo. Ayun o. May ano po yan. Volcasil para iwas tulo. Tawa si Eric sa iwas tulo eh. So ayan. 1, 2, 3. 3 yung L-foot. Lapit na. Pag naikabit natin to, ipakikita naman natin yung pagkakabit nitong railings. Solar panel railings. So bale yan, ikabit na namin yung L-foot. Tayo lagay na natin yung railings para makita nila. Nire-request nila yan eh. So para naman po mailagay natin yung railings dito sa L-foot, ayan. Ay kailangan natin ng allen. Ito. Kasi allen yung gamit dito. Ayan. Ayan. So yan kasi ay mina-adjust, ayan, adjustable siya. Pwedeng isagad ng sa taas. So kami po ay hindi professional dito. First time po ito. First time nitong dalawa magkabit ng ganyan. Sagad nyo sa taas. So bali ang gagawin namin ay sasagad namin sa taas. Higpitan mo na yan. Shoutout sa mga installer dyan. Tama ba yung ginagawa namin? Shoutout kay paring Christian at saka kay paring Andy, paring Christian. Installer na rin kami dito. So sa mga gusto pong magpagawa, meron po akong kaibigan, business partner. So nag-i-install po sila. Ayan, nakikita nyo sa screen. Yan yung in-install namin. In-install nila. So kasi ay hindi nag-i-install. Sila talaga yung installer. So bale kami ay magkaka-business partner. So murang-mura lamang po ang aming singil. So dun po sa mga gustong mag-loan sa GSIS, pwede po natin ipasok yan dahil may na-install na rin sila na, sa GSIS. 'Yan. 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 'Yan
Natututo na itong dalawa na to sa pag-install ng solar. Baka mag-resign sa akin itong dalawang to Shoutout si Jason. Shoutout nga pala kay Jason Oliveros. Yun. Sino yun? Yung aming foreman. Yun. Foreman Jason. Shoutout sa'yo. Siya yung kausap ko dito. Papagawang ko itong aking rooftop ng ganun. Yan. Binigyan niya na ako ng presyo. Yan, ganun. Box type yung ano. Yan. Ganyan po. Box type. Yung gagawin niya dito sa akin. Yan. So mamaya nyo na i-adjust yan dun sa taas na yun. Yun. Pwede kasing isagad yan. Katulad na no, sinagat namin. Para medyo mataas yung kawang niya dun sa bubong. Diba? So ayan, bali na ikabit na po ulit yung railings dun sa L-foot. So isinagad yan, tapos iaangat. Ayan. Iaangat lang po yan. Ayan, iaangat naman yan. I-adjust. Last. Ito na po yung last. Naihigpitan. So bali sinagad namin yung railings dun sa L-foot. So ang pwede lang maging problema dito ay sabungin siya ng hangin. Kasi ay nandito siya sa ibabaw ng palupo. Ayan o. So pagka may hangin na tumama, pwedeng saluhin ng panel sa ilalim, lalo na kapag may bagyo. Kasi mas maganda naman kapag kawang siya na ganyan. Tagusan yung hangin, makakahinga yung ating solar panel. Hindi siya mag-overheat kasi nahanginan yung ilalim. Akyat namin yung panel. Ang layo, manggagaling pa doon sa first floor. Tapos yung second floor, ito yung bubong. Ayan, so bali ito yung sinasabi ko sa inyo na end clamp yan. End clamp. Para yan dun sa panel, sa gilid. Tapos yung pinagdugsungan ng dalawang panel, isa, dalawa, ito yung mid clamp. So ayan, bali, iaangat na namin yung panel. So yan yung aming panel na 550 watts. Yan naman po ay monofacial lang. Kaya hindi na kailangan na ikawang kagaya nito. Kasi hindi naman siya bifacial tulad nito. Sumasagap yung ilalim. Ayan. Yung iba naglalagay ng reflectorized dito para mag-bounce back yung light papunta dun sa ilalim. So mabigat po yan. Ang kilo niyan ay... Kailang kilo nga yan? 27 kilos po ang isa. So talagang mabigat. Mabigat pa sa bigas na kalahating kaban. So iabot ni Christian sa amin ni Eric dito sa taas. So gaya nung pag-akyat namin dito dati. Let's go! So bali naiakyat na namin yung isa. Napakabigat. 27 kilos. Ayan yung Osda, 550 watts. So bali dalawang ganyan ipagsi-series. So ganito yung series. Ayan. So yung positive negative ay pinagkonekta. Para same ampere pa rin yung dadaloy dun sa wire. So 14 amps pa rin kahit magdalawa. Yung voltage lang yung tataas, magiging 100 plus yung voltage. So ngayon yung dumadaloy dito sa wire na ito ay 14 amps pa rin dahil naka-series. Pero yung voltahe na dumadaloy dito ay 100 volts pataas. Kung magiging apat yung panel na isi-series nyo, tataas yung voltahe, aabot ng 200 volts ang dadaloy dito. Pero yung amperahe, ganun pa rin, 14 amps. So bale, yan yung isa. Iangat ulit namin para mailagay na doon sa bubong. So yun guys, iangat ko tong panel, kukunin nila sa taas. So ganito lang yung diskarte namin para may akyat yung mga solar panel. Laki nito oh. Hindi ko abot taas. Okay. Isa. Guys, 11:26. Ang init. Shoutout kay pareng Christian at kay pareng Andy. Ganito pala yung dinadanas nyo. Ang init sa taas. So yun po yung mga installer natin.
So ngayon po ay nag-i-install sila. Sa mga gusto pong magpa-install, meron po tayong installer. Mag-PM lang po kayo sa akin. So bale yan, iakyat na namin yung panel na 550 watts. Ayan, ganyan ka siya kalaki. So ganyan kaangat yung panel. So hindi naman siya sasabungin siguro ng hangin. Pag may bagyo, pwede namang ibabayan. Ito. Ayan, pwede pang ibabayan para itong panel. So ang habol ko kasi dito ay makahinga yung ating panel. Kaya iniangat ko ng sagad. Ayan, kung makikita nyo, sagad yung tornilyo dito. Ayan, sa L-foot. So bale ito yung end clamp. Dito ito. Ayan. Siya yung magkakapit dito. Tapos itong mid clamp sa pagitan ng dalawang panel. So ito po yung sinasabi ko na pinagkakabitan ng groundings para sa kidlat. Ayan. So may dala po akong tester. Ugaliin nating i-test para safe tayo. Ayan po, hinihigpitan na ni Eric. End clamp. Zoom in natin. Yun. Kumakita. Yun. So ganun lang din po yan. Parang so bale yung kabila lang muna. Tapos ito naman ay papatong na ulit dito. Baka man kayang basura. Baka magkalawangin yung ating bubong. So ayan po, 43 volts. Ayan. Kasi hindi siya direct sunlight, may may payong na humaharang. Ayan di ba? So ayun, tama, positive negative. Tama yung polarity. So ipapag-series na yan, ito ikakabit dun sa itong positive, ikakabit dun sa negative ng isa. So dapat din lagi kayo may nipper. Ayan, nipper. So yun, latag na yan. Pagsi-series yan ni Eric. Negative, positive. Ayun Tapos yan ay dapat hindi natin lalapat sa bubong. So sa gilid, i-ano mo, ziplock. Ang tawag doon? Cable tie. Yan, i-cable tie mo dyan sa gilid, sa loob para hindi siya mabasa ng ulan at hindi rin siya mainitan dito sa bubong. Mainit kasi yung bubong, pwedeng magato. So ayan, i-cable tie na lang po namin yung pinagdugsungan ng MC4. Tapos ito po yung gagamitin namin. Solid pins po ito. Yan, hindi kagaya nito yung manipis. So 50 amperes po ang kaya nito. Tapos ang maganda po kung meron kayong gamit na ganito. So, 200 plus lang po ito. Ito po ay crimper ng MC4 connector nito. Para madaling ikabit. Mag-invest po kayo sa ganito para safe po yung inyong solar setup. So mangyayari, lalagyan natin ng wire MC4. Tapos flexible hose, bibili pa kami para mabalutan yung PV wire para hindi magato. So bali yan po si Eric yung mag-install nitong ating MC4. So ito po ay negative. So dapat negative din yung ilalagay natin dito, yung kulay itim din. Dalawa kasi yan. Yung twin cable ay may pula at may itim. Itong itim dito sa female. So magiging male yung ilalagay dito. So maganda rin po ay meron kayong spanner ito. Yan tawag dito MC4 spanner. So ito po kasi ay may pang sundot. Ayan. Dito. Yung iba kasi cable to yung ginagamit dito. So pag mayroon kayong spanner, madali lang. Ayan, susuot mo lang tapos mahuhugot mo na siya. Ayan. Tapos at the same time ito ay panghigpit mo. Ayan Ayan. May purpose yan. Ito may purpose din to eh. Itong gitna na to para dito sa female negative. Ayan, suot mo yun dyan Okay, si Eric na yung gagawa para pag nag-install siya dun sa kanyang solar setup, may binubuo kasi siyang small setup, ay basic na sa kanya yan. Itong positive ang magiging dulo kasi yun yung ikakabit dito sa negative. Ayan. Ayan So baka malito kayo. Itim yung wire pero pula yung ikakabit nyo. Positive kasi ito yung male. So bali ito pong mas mahaba, ito yung male. Ito yung lalagay nyo sa male. So yan, yung mas maiksi, yun yung female. Dito. Ito. Kasi siya yung susuot dun sa So ayan, nakakalito kung male or female. Basta yung mas mahaba, yun yung ilalagay mo dito sa positive side. Dito, sa male. So ayan, ito yung ilalagay natin dyan.
Okay, tayo ilagay mo sa negative yan, dito sa itim. So yun, napakabilis lang ng ginawa na Eric. So mas maganda talaga pag may wire stripper kayo. Ito, mabilis ang gawa. Muna. So yan ay may sukat din. So ang gamit natin ay 4mm squared. So itong nasa gitna. Ito yung nasa gitna. Tigas yan, kasi solid pins yan. Ano, kinaya? Baka maputol na. Ay, hindi ka sasagad yan. Tingin nga. Hindi naman, pwede naman isagad. Tingin nga. Sagad, dyan mo isagad para mag-unlock yan. Yun. So bale yan, ano na, napakatibay yan oh. Ganda talaga kapag meron kang gamit. Matibay. So ayun, hindi na yan maglulus. So ilagay na natin dun sa female. Sa male dito. Sige. Pasok mo to eh. Yan. Oh, hindi pa. Tiga. Ito pala, ilalagay nyo muna ito. Yan. Tapos yan. Okay. Sige, sagad mo. Yun, lumigitik na. Okay, i-lock mo yan. Tapos, huwag mo munang isasagad. Kasi pag isinagad nyo yan, meron po yung lock. Ito. Pag yan ay lumagitik na at umabot na dito, hindi nyo na yan makakalas. Putol na ulit yan. Kasi masisira yung lock na yon. So, ingat po tayo sa paggawa ng MC4 connector dahil wala pong ano yan, rewind. Pag nai-lock nyo na yan dito, lalagitik yan ay hindi nyo na makakalas ulit. So, okay, isalpak mo na muna to. Sige, isagad mo na. Para ikakabit na natin dito sa ating male. Sa ating female. Ito yung negative. Sige, sagad mo. So, bali ganito po yung nangyari. Naubusan kami ng ganitong klase ng MC4 connector. Kasi ito po ay sakto dito sa spanner na nabili ko. Ayan. Kung makikita nyo, ayan o. Panghigpit talaga siya. Tapos, ito sakto din. Ayan. So yung kasing bagong MC4 connector na nabili namin ay hindi siya sakto. Ayan, luwag siya. Ayan. Ito naman sikip. Tapos dito, sikip din siya. Ayan hindi siya kasya. Kahit saan mo ilagay ay hindi kasya. So bali ito po yung aming nabili na flexible hose. So ito yung cover namin doon sa PV wire. Ay ang problema ay kulay orange siya. Wala kaming nabiling itim. So mahal din kasi yung itim ngayon, meron doon, itim yung ginamit nila. Pero pwede na yan, pwede na yung pagtsagaan kaysa wala. So ito na lang po yung last, positive naman. So yan, male yung ikakabit niya dyan. Female pala, ayan. Na pagkakabitan nun, sa kabila naman itong nakaseries na panel. Ayan, sa kabilang dulo. So, para mabilis kami. Yung gitna. So, yan po ay 6mm squared kaya yung gitna. Ayan, may sukat naman yan. Sige, hanggang mag-lock. Ayun. So, napakaganda po kapag meron kayong gamit na ganito. Mura lang po yan. Ilalagay ko dyan sa comment section yung link. Alright, patapos na kami. Oh, ito eh. Meron pa yung sino? Okay. Sorry. Sanay ka na nga. Yun. Nakakapag-install na yan sa kanilang bahay. Sige. Lumagitik na yata eh. Okay na yan. Higpitan na lang ni Christian. Christian taga-higpit. Sakit na. Palal. Malay mo, mas maluwag yan. Malupit dyan. Yung mga relo. Diba? Citizen yan. Utoy. Shoutout mga relo. Nasa comment section. Comment section yung link. Mabasag yan. Utoy. Oh, lumagitik na. Basag na. Hindi yan, basag yan. Yun. Okay na, baka maputol. Persado masyado eh. So ayan, ikakabit na po namin. Pero yung kabilang dulo muna. So hindi kami magpuputol kasi gusto namin ay pantay yung haba ng positive at negative. So ayan po, tapos na kami mag-install ng panel. Dalawang 550 watts. Kulang na lang namin ay yung hose para coveran yung PV wire para hindi lumutong. Ayan. So bali yan, tapos na. Nalagyan na din namin ng hose. Flexible.
So safe na yung ating wire. So bali hindi ko muna ikinabit yon, itinira ko yung isang yung positive. Hindi ko muna ikinabit kasi yung kabilang dulo nito ay gagawin pa namin. So para safe tayo, hindi naman umulan. Okay na muna yan dyan. Sobrang init. Time check 12:49. Bali yan po, natapos na yung pagkakabit namin ng dalawang panel sa taas. So dalawang 550 watts yung nadagdag ko. At ngayon po ay ginagamit ko yung aircon na 1 HP sa baba. Pero charging pa rin yung ating battery. So sobra kasi yung harvest ng panel. Kaya kahit may aircon na nakasaksak ay nag-charge pa rin yung battery. Ito nga pala yung SCC nung dalawang 550 watts. Ayan, 19 ampere yung nakukuha yan, ng 220. Tapos ito naman yung dalawang 590 watts. Ayan, 26 ampere. So mahigit 1 kilowatt po yung nasasagap ng dalawa. Ang load po natin ay 900 watts lang. So may sobra talaga napapasok pa doon sa ating battery. So yan yung setup ko ngayon, magulo pa rin, spaghetti wires pa rin. Bukod po kasi sa nagtitipid tayo sa wire dahil ang mahal ng wire. Pwede naman kasing ayusin yung mga wirings na yan. Ang kaso ay kakain siya ng haba. Kumbaga hahaba yung wire, magkakaroon yun ng voltage drop kaya hindi ko na inayos muna. So pag nag 48 volts ako, pwede na kasi kahit humaba yan, ay sobra yan para dun sa 48 volts. Kasi bababa na yung amperahe pag nag 48 volts ako ng inverter. Pero pag nag 6 kilowatt ka, sakto pa rin ito. Kasi madodoble yung wattage pero magpa 48 volts ka din naman. So ito pa rin yung wire na pwede mong gamitin doon. So ito naman hindi na pinapalitan. Maliban na lang kung mag-parallel ka ng panel. So ayan yung setup ko ngayon. Spaghetti wire pa rin. At dahil full charge na po ang aking battery, ayan, nakikita nyo 100%. Yung total power ay wala nang pumapasok dahil nga 100% na. Binuhay ko na po ang dalawa kong aircon. Ayan, makikita nyo sa load ko 1.4 watts yan. Halos 1.5 watts. So ito kasing electric fan na to ay dito sa aking small setup na 12 volts yan, ganyan. Tapos binuhay ko po yung aking aircon na 0.5 non-inverter po yan. Para makita nyo yan, 100% yung aking battery. Tapos yan po yung isang aircon, 1 HP na inverter. Split type po yan. Tapos ceiling fan na may ilaw. Refrigerator, non-inverter din po yon. At saka po isang chest freezer, ayan. So bali yun po yung mga gumagana ngayon dito sa bahay dahil full charge nga yung ating battery. Meaning, yung pong 4 na solar panel, yun yung nagpapagana dun sa mga appliances na yon, kagaya nung 2 aircon, saka yung ibang mga natirang appliances. Lahat po ng kuryenteng kinukonsumo ng mga appliances na buhay ngayon sa oras na ito ay hindi sa battery kinukuha, kundi dun sa sobra ng solar panel. So bali yan po yung harvest natin dito sa dalawang 550 watts. Yan, 29 ampere. Tapos dito naman sa ating dalawang 590 watts ay 30 ampere, ayan, 880 watts. So yun po yung dahilan kung bakit 100% pa rin yung ating battery. Meaning po ay sobra yung harvest natin sa solar panel. So hindi niya na ibabato sa battery, bagkus ay ginagamit sa load. At yung mga load po na yon, ayun nga yung ating mga aircon, dalawang aircon. Isang 0.5 at isang 1 HP. May freezer, may electric fan, may refrigerator. So yun po.